Ay, maganda gabi rin po sa inyo, ha. Good evening sa ating mga taga-masubaybay. Opo. Marcel. Sir, una sa lahat, hingi lang po muna kami ng inyong mensahe tungkol po sa pagpanaw ni former Senate President Juan Ponce Enrile. Well, siyempre, nakakalungkot na araw ito dahil si Manong Johnny ay napalapit din sa akin dahil gaya nga inyong nabanggit, nung aking unang termino sa Senado noong 2013, siya po ang aking naging seatmate dahil alphabetical order, Ejercito tapos Enrile. So, medyo matagal din ang panahon na kami magkatabi at bilang isang bagong senador, neophyte, kumbaga wala pa akong karanasan doon at kinakabahan dahil Senado yan. Pero yung kanyang talino, yung kanyang wisdom, yung knowledge, historical knowledge, no, ay ang laking tulong po sa akin yung kanyang advice, and I will always cherish, no, those moments, no, with him na even at his advanced age, yung mga panahon yun mag-90 na yata siya, ay talagang yung brilliance niya ay nandun pa rin, kaya hindi ko malilimutan yung kanyang mga pangaral sa akin noon bilang isang bagong senador noong panahon na yun. Sir, tandaan niyo po ba kung kailan kayo huling nagkausap ni JPE? I think sa Malacanang nung huling LEDAC, half of this year or early part of this year, yun yung huling pagkikita namin. At saka yung birthday niya, no, pang 100, yung first birthday niya yata doon ginawa. Nakakatuwa kahit na medyo hirap na siyang makakita. Nung lumapit ako, bumulong lang ako sa kanya. Tapos nag-respond ka, ay JV, kamusta ka na? Kamusta ang daddy mo? So, nakaka-touch, not even at that age o kanya sitwasyon, ay hindi pa rin niya ako nakalimutan. So, syempre nakakataba ng puso. Pero syempre, kaya nalulungkot din ako dahil kahit paano may pinagsamahan din kami at yung lahat ng laban ko, sa aking pagtakbo bilang senador ay sinuportahan po niya ako. Kaya siyempre I will always be forever grateful, no, sa kanya pong naging suporta at siyempre lalo na yung mga words of wisdom na hindi ko makakalimutan. Ano po yung pinaka-lesson po na nakuha po ninyo kay JPE po? Kasi sabi mo, lagi kang pinapangaralan po. Well, siya kasi kilala naman natin siya, yung resilience niya, no? He has stood through the test of time, World War II pa, hanggang lahat na pinagdaanan niya, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Ang dami niyang pinagdaanan. Sabi niya, basta sa politika, no? Isipin mo lagi yung ano yung makakabuti sa nakakarami and you will never go wrong. So, yun ang kanyang naging advice sa akin kung bakit din siya tumagal sa politika, no? Yung kanyang pagiging survival as a politician, no? So yun yung mga naibahagi niya sa akin nung naalala ko nung ako'y nasa Senado. Sir, napag-usapan niyo po ba diyan sa Senate kung may ano po bang plano? Dadalhin po ba ang mga labi ni JPE diyan? Usually kasi ganun wala pang announcement pero most likely ganun dahil siya po ay hindi lang dating senador, naging Senate President. So for sure there will be a necrological services that will be offered by the present leadership of the Senate, no, para kay Manong Johnny. Sir, medyo kakambyo lang po kami ng issue. Kanina nagsagawa po kasi ng press conference si President Bongbong Marcos at sa pananalita po ng Pangulo, mukhang sigurado siya na merong makakasuhan bago magpasko patungkol po doon sa anomaly sa flood control. Sabi nga niya, mukhang hindi magiging merry ang Christmas nitong mga ito. Makukulong pa nga daw, no? Oo. Kayo po ba naniniwala doon? Posible kaya yun? Well, ako bilang isang isang Pilipino, dahil lahat naman tayo nalula, no? Noon sa nakita nating mga tanawin, no, yung limpak-limpak na salapi nasa lamesa at yung grabe yung amounts, no, na dati bilyon-milyon na ninanakaw, ngayon bilyon na po. So syempre nakakagalit din na ganun na kalala ang korupsyon sa ating bansa. At tayo rin ay humihiling na magkaroon ng hustisya dahil pera ng taong bayan po ang nilustay. So kailangan talaga
Sang-ayon po ako kung sakasakaling talaga may makukulong, tulad din ng ating mga kababayan na nag-iintay ng may mangyari na may makulong, nang sa ganun wag nang maulit muli ang ganitong klaseng krimen. Kaya nga po, siguro kung mapapansin ako, magtutuloy yung Blue Ribbon ng aking pinupuntirya, yung modus o yung scheme kung paano ginawa para hindi na maulit muli ito. No? At yung talagang mga most guilty, no? Wag yung dahil may ibang personalidad pinabanggit, dapat balikan natin yung nagsimula ng talagang modus operandi to, na this is a criminal scheme talaga, no, na talagang dapat managot po. Ako po isang ayon na dapat makulong sa lalo madaling panahon yung mga may kinalaman po dito. Pero speaking of Blue Ribbon, sir, kasi alam naman natin, nagsasagutan sina Senator Amy Marcos tsaka si Senator Ping Lacson. Pati kami inalilito na. Kasi ang sabi ni Senator Amy, mukhang merong babawi ng mga testimonya. Ano bang makikita natin sa... Hindi na lang natin alam. Antabayan na natin kung matutuloy bukas ang hearing, no? Dahil nga sa nangyari din dito kay JP, hindi ko lang alam kung parang by Senate tradition, we give nagsususpend kami for a day or two, no, para magbigay na kung matuloy man bukas, tabayanan po natin yung mangyayari kasi wala rin kami nakakausap sa kanila. Yan po nasa base sa mga interview. So tayo na lang po natin kung may susuport, may magre-recant, hindi po natin alam. Sino po ba, Sir, Senator JV, itong very important witness ni Senator Ping Lacson? Kasi sabi ng mobile journalist or Mojo namin kanina, tingin ata ni Senator Amy Marcos is si dating House Speaker Martin Romualdez o kaya si Zaldico. May idea po ba kayo kung sino itong very important witness ni Senator Ping? Wala rin ako idea Hindi, alam si Senator Lacson, napaka niyan, hindi nagdi-disclose yan, no? He keeps the card close to his chest, ika nga, no? So, lahat kami, walang may idea kung sino ang mga lalabas, kung sino mga ituturo. So, talaga kailangan na lang antabayan na natin ang susunod na Blue Ribbon hearing bukas. Sir, bagamat wala dito sa Pilipinas si Zaldico, ano bang tingin yung dapat? Dapat ba siyang magsalita via Zoom, kagaya nung initial na sinasabing plano? O baka hindi na nga siya dapat magsalita, hintayin na lang siyang makabalik dito? Gusto nating marinig yung panig niya, pero meron kasing danger kung siya'y hahayaan na mag-testify ng naka-Zoom. Dahil unang-una, wala tayong, kung siya po ay pwede niya sabihin kahit na hindi ka pa di paniwala, wala tayong, kumbaga walang hawak ang committee sa kanya, no? Hindi siya pwede makontempt at mapigilan. Siyempre, sa isang desperadong tao, pwede niya na sabihin ang lahat. So, mas maganda siguro that he be physically present to air his side. Yun lang po ang sa akin. Kaya lang, sir, paano natin gagawin yun? Hindi ma-cancel ang passport. Hindi siya mapabalik dito. Ako nga, pabor ako sa cancelin ng passport niya. Hindi naman kailangang kasuhan pa dahil according sa kasama yan sa mga requirement kung national threat to national security na, ay pwedeng mag-cancel ng passport. Tulad na itong sinabing Congressman Toby Tiangco dahil si Zaldico, dahil sa kanyang involvement sa ganitong pinakamalaking corruption scandal dito sa Pilipinas is already causing destabilization, nagde-destabilize na. Kailangan national security niya, kailangan pwede na i-cancel ang passport niya para siya maipabalik sa lalong madaling panahon. Ayun naman pala. Bakit hindi pa rin nakaka-cancel? Senator, kasi ang legal opinion ng iba, sinasabi nila dapat makasuhan. Pero if considered na pala as national threat, ano bang pwedeng gawin ng Senado? I don't know how it works. Kanya-kanya opinion. Sabi ng mga nasa legal department, kailangan may kaso muna. Wala silang basihan. Sabi ng DFA, ganun din. Pero I agree with Congressman Toby Tiangco. He's already considered a threat to national security dahil nadidestabilize ang buong bansa dahil sa nangyaring skandalo to. Dapat nga ay
ako po ay yan ay pwede ng basihan para ma-cancel ang passport. Sino po ba dapat ang mag-push na i-cancel yung passport niya? Ang DFA ba? O meron bang dapat mas higher official na magsabi na i-cancel nyo na yan? Kasi ang daming nagsasabi po, well, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, edi marami talagang dahilan. Hindi ko na alam kung sinong meron. Any higher official siguro na na pwede magsabi na o may authority na magsabi na talagang threat sa national security can already recommend cancellation with passport. Pero sir, yung pong sinasabi kasi ng Pangulo kanina na before Christmas may makakasuhan. Kung hindi masyadong malaki yung role na ginampanan doon sa anomalyang to, na kasing laki for example nitong kay Zaldico, do you think it will pacify yung emotions ng mga tao? Kasi marami sa atin galit. Palagay ko kung hanggang DPWH officials lang hindi makukonsento ang taong bayan, kailangan po yung mga mas mataas pa sa kanila na talagang most guilty ika nga ay kailangan talaga makasama. So palagay ko kung hanggang DPWH officials lang mukhang hindi makukontento ang ating mga kababayan. So, kailangan din yung mga mas mataas. Yung talagang gumawa ng modus na ito, kailangan talaga makulong. Ay, sa tingin ko, wala nang iba kundi sila Zaldico ito at makasama niya. So, kung gusto talagang tutumbukin, edi kailangan pauwiin na yan o kanselahin nga yung passport niya. Pero sabi nga ni Senator JV, well, kung sino mang mas mataas na opisyal na magsabi na threat to national security na to, yun pwede nang mag-utos na kanselahin na yung passport. Kaso walang nagsasabi. Ayun na nga Ay, sir, bago po namin kayo pakawalan, baka pwede po kaming makahingi ng reaction ninyo tungkol dun sa sinasabing warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Pwede ba siyang kupkupin ng Senado? Nakipag-ugnayan na po ba siya dyan sa Senate leadership? Hindi ko pa alam, wala ko idea, no. Hindi pa naman nagkwento si Senate President Tito Soto tungkol dito, pero sa akin pagkakalam within the premises, no, kailangan ay sabi ni Senate President Soto, yun ang narinig ko sa interview, ay hindi niya hayaang may mahuling senador within the premises of the Senate. So, yun lang yung narinig ko. Especially while in session, no. Pero paano po, so parang while in session yung Senado talagang hindi payagan. Pero kung kung nasa labas na, pwede na, wala na kayong magagawa, hindi po ba? Well, yan ay nasa legal question na po yan, no? So, pag-aaralan muna natin. Pero syempre, rin ako syempre nakasama rin natin si Senator De La Rosa, isa sa mga, nakaka-ride ko rin yan masarap din kasama. Syempre, naawa rin ako sa kanyang sitwasyon ngayon, pero all I can do is just pray for him. Asan ba siya, sir? Hindi namin nakikita. Wala rin ako idea Wala rin may idea. Oo. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, diba, nakausap niya yung asawa ni Senator Bato de la Rosa at hindi na daw niya tinanong kung saan kasi ayaw na rin daw niyang malaman at sure naman daw siya na hindi rin magsasalita. Opo. Alright, sige po. Senator JV Ejercito, marami pong salamat for joining us this Salamat. evening. Thank Thank you you, po. Senator.